Inaasahan nang mag-convene bilang impeachment court mamayang hapon. PNP inalerto ang lahat ng unit para sa mga posibleng kilos protesta kaugnay ng pagpapatuloy ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. 800 pulis nakabantay sa labas ng Senado. Kataas ng Teachers' Day incentives mula 1,000 papuntang 3,000 pesos, lusot sa House panel. Kataas Anytime. Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name, I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. and the laws of the Philippines. So help me God. So help me God. At this time, I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise. Same oath, no? Same oath. So, same. I state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Hindi na patatagalin ng kasalukuyang liderato ng Senado ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, agad na itong isinama sa calendar for ordinary business upang masimulan na ang paghahanda para sa nasabing paglilitis. Binigyang diin ni SP Cayetano na nakapagkasunduan na ng mayorya ng mga senador na i-adopt o huwag nang baguhin ang kasalukuyang Senate Rules on Impeachment upang maiwasan ang anumang antala sa proseso. Batay sa umiiral na patakaran ng Senado, bago formal na magsimula ang paglilitis ay kailangan munang mag-convene ang mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. At ngayon ang inaasahang convening day. Pangunahing agenda ay ang pagpapanumpa o taking of oath sa tagapangulo o presiding officer. Gayon din sa lahat ng mga senador na uupo bilang mga hukom o senator judges. Para sa kaalaman ng publiko kung mag-convene ang Senado ngayong araw, hindi pa kailangang pumunta ng House Prosecution Panel, defense team at lalo na ng nasasakdal o respondent dahil ang araw na ito ay nakalaan lamang sa formal na pag-oorganisa ng impeachment court. Hindi na Hali sa UELA, bukod kasi sa paligid ng Senado at iba pang lugar sa Metro Manila, inaasahan din ng PNP ang pagkilos sa Davao. Kaya naman Ella, handa ang pambansang pulisya dito sa Metro Manila at sa mga pangunahing unit sa mga rehiyon sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad kaugnay sa pagbubukas nga ng pagdinig ng impeachment court ng Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nakahanda ang mga tauhan ng PNP para tiyakin ang seguridad at maayos na pagkilos ng mga protesters. Kasama sa babantayan ng mga pulis ay ang paligid ng Senado at iba pang mga convergence points sa buong bansa.
Nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa mismong araw pa lamang ng insidente o barilan sa Senado ay nakipag-ugnayan na sa kanya si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ay upang matiyak na masesecure ang mga CCTV footage sa nangyaring kaguluhan noong gabi ng May 13. Ayon kay Senator Cayetano, nag-utos siya sa Sergeant at Arms na maglabas ng kopya ng video. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, maraming nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary John Vic Remulla ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Binigyang din ni Senate President Cayetano na prioridad ng bagong liderato ng Senado ang buong transparency sa investigasyon. Dahil dito, handaan niya nilang ibigay ang kopya ng CCTV sa lahat ng otoridad na hihingi nito para sa pag-iimbestiga. Inatasan na ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Ratatis Jr. ang mga investigador na alamin ang deployment ng lahat ng police mobile na nagbantay sa Senado at kalapit na lugar. Ipinasusuri din ito ang deployment logs, dispatch records, mobility records, duty rosters at anumang available na body camera footage mula sa mga unit na nakadeploy sa paligid ng Senate Complex at kalapit na lugar noong May 14. Ito'y matapos na mabalita na escorted pa umano ng police mobile ang pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado na hinihinalang sakay ng itim na van. Kaugnay nito, nagsasagawa na ang pamunuan ng PNP ng hiwalay na beripikasyon para matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa pulisya. Nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief, Police Colonel Joselito De Sesto, na siyang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video na umaalis sa Senado bandang 3:00 ng madaling araw noong May 14. Haliela, walang impormasyon kung nasaan ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang nilinaw ng kanyang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. Dagdag pa ni Attorney Bondoc, hindi rin nila alam kung dadalo mamayang hapon ang mambabatas sa inaasahang pagkukonvene o pagbuo ng impeachment court. Hindi rin kinumpirma ni Attorney Bondoc kung nakalabas na ba ang senador sa Senate. Una nang napaulat na umalis na ito sa premises ng Senado. Wala po talaga eh. Honest, I wish I could give you more. Wala po talaga. Samantala, naninindigan ang legal team ni Senator Bato na dapat dumaan sa lokal na hukuman ang warrant kaugnay ng pag-aresto sa mambabatas. Binigyang diin ni Attorney Bondoc sa ilalim ng Philippine International Humanitarian Law o RA number 9851 na pinagbatayan ng gobyerno na maaaring isuko ang senador sa ICC. Pinag-aralan nila ang deliberasyon ng Senado sa nasabing batas at walang intensyon na ipasa sa ibang bansa o international court tulad ng ICC ang isang akusado ng crimes against humanity. Binatikos din ang kampo ng senador ang sinabi ng Office of the Solicitor General o OSG na fugitive from justice ito. Wala rin anyang dahilan para arestuhin si Bato gaya ng pahayag ng Department of Justice kapag aalis ito ng bansa. Wala naman anyang dahilan ng pag-aresto sapagkat walang arrest warrant mula sa local court. Ella, 10:30 ng umaga, sumugod ang grupong People o Power for People Coalition dito sa Senado. Ang panawagan nila ay agaran at pangmatagalang solusyon sa energy crisis sa bansa at gayon din ang pagbaba ng singil sa kuryente. Sa halip nila, natutukan ang mahahalagang problema sa bansa ay inuuna pa ang agawan ng kapangyarihan sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
Habang nagsasagawa ng protesta ay may isa pang grupo na dumating, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocate. Panawagan naman nila ay papanagutin ang mga senador na nagkampihan umano para patalsikin o patakasin si Senator Bato de la Rosa dito sa Senado. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagtungo ngayong araw sa Senado ang ilan sa kanilang tauhan upang personal na isilbi ang Order of Preventive Suspension para kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kasama na rin ang sabina para makuha ang kopya ng CCTV footages ng Senado nang mangyari ang barila nitong Miyerkules, May 13. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natanggap na ng Secretariat ang naturang mga kautusan. Panibagong oil price hike ang posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, May 19, base sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player. Maaaring tumaas ng nasa 3 piso ang kada litro ang presyo ng diesel, habang nasa mahigit piso kada litro ang inaasahan dagdag sa presyo ng gasolina. Ela, ayon sa Department of Finance, mangangailangan ng karagdagang pondo kung maaaprubahan itong panukalang batas na dagdagan ng incentives ng mga guro tuwing World Teachers Day. Ayon sa DOF, kailangan ding balansehin yung iba pang gastusin sa education sector gaya na lamang ng pagpapagawa ng mga classroom, pagpapasahod sa mga teaching and non-teaching personnel at iba pa. Hindi lang tapang at disiplina ang baon ng mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal, Class of 2026. Sa pagpasok nila sa bagong yugto ng paglilingkod sa bayan, baon ng mga nagsipagtapos na kadete ang panata ng tapat na paglilingkod, disiplina at katapangan para sa bansa. Nanguna sa top 10 cadets ng Talang Dangal Class of 2026, si Cadet First Class Christine K. Demisana Librada mula sa Batangas na valedictorian ng kanilang batch. Top 2 sa kanilang batch, si Cadet First Class Mark John Vincent Putlang Katakutan mula Zamboanga del Sur. Hindi lang